Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, nagahari at nabubuhay, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Mga kagabay, may dalawang klaseng pastor, may dalawang klaseng leader. Shepherd. Ang isang shepherd ay isang pastor, isang leader. At mismong ang Panginoong Jesucristo ang naglalarawan sa kanyang sarili na He is the good shepherd. I am the good shepherd. I know my sheep know me. Ito ang sinabi ng ating Panginoon. Ang isang shepherd ay walang pagkakaiba sa isang leader. Leader ng gobyerno o leader ng simbahan. Civil leader o spiritual leader. At ang leader ay siyang gumagawa ng mga paraan upang mapaayos, mapapayapa, magiging mabuti ang kanyang mga lupa. At ang mga leader ay mga lingkod. Mga lingkod bayan, lingkod simbahan, lingkod bahay, lingkod pamahalaan. Serve. Ito ang pinapakita ng ating Panginoon. Kunitain natin. Balikan natin ang nangyari ilang libong taon nang nakaraan. Mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan. Nang bago isinuko ni Jesus ang kanyang sarili upang siya ay patayin. Tinipon ni Jesus ang kanyang 12 apostolis at pinatalsik ang isa sa kanila na siyang naging Judas na ang pangalan mismo ay Judas Iscariote. At yung labing isang mga apostolis, bago sila naghapunan, sa uling hapunan ng Huwebes Santo, hinugasan ni Jesus ang kanilang mga paa. Nagpakababa si Jesus. At matapos niyang gawin ang kanyang paghugas ng mga paa sa kanyang mga apostoles, sinabi ni Jesus, ako na inyong Panginoon, nagpakababa ng ganito. Gawin ninyo ito sa inyong kapwa. Sa madaling salta, ang isang leader, ang isang lingkod, ay isang alipin, pinakamababa. Sabi ni Jesus, kung sino ang gustong magiging una, dapat magiging huli. The first shall be last, and the last shall be first. The master shall be the servant, and the servant shall be served, not the master. Gayahin ninyo, tularan ninyo, gawin ninyo ang ginagawa kong ito. Mga kagabay, sa madaling salita, kung susumahin natin ang ating mga nasasabi sa dakong unahan, ang paglilingkod ay kailangan may pagmamahal, may pagpapakasakit, may sakripisyo, may pagpapakahirap. Ito ang pinapakita ni Jesus na liderato. Pinapakain niya ang mga nagugutom,
Ginagamot niya, pinagaling niya ang mga may sakit. Ipinagtanggol niya ang mga mahihina laban sa mga malalakas, laban sa mga makapangyarihan. Resulta, summa total, pinatay, ipinako sa krus, namatay at inilibing si Jesus. Ngunit sa ngayon, si Jesus ay nasa langit, sa kaharian ng Ama, nakaluklok sa kanan ng Ama, at muling babalik sa mundo sa sanlibutan upang tayo ay hahatulan, patay man o buhay. Sa paglilingkod ni Jesus, ipinapakita niya ang pagpapakasakit at ang pagpapakahirap hanggang sa kanyang kamatayang nakapatay sa krus. Sa mga leader natin ngayon, sa mga lingkod bayan natin ngayon, sila ang pinaglilingkuran. Ang kanilang dapat paglilingkuran, ang mga tao, ang kanilang mga nasasakupan, ang naglilingkod sa kanila. Ginagawa nilang palabigasan, ginagawa nilang paraan upang sila ikikita, makapagnakaw, makapagpandamrambong sa kaban ng bayan. Hindi ganito ang paglilingkod. Tularan natin ang paglilingkod ni San Pablo, ni Santa Teresa, ang mga santo at mga santa. Ano naman natin ng mga santo at mga santa? Katulad din natin mga makasalanan. Nagsilbi lamang sila sa Diyos. Nagpakamatay sila, nagpakahirap sila ng dahil sa Diyos at sa kanilang mga kapwa. Sa kapwa-tao, tumutulong sila, naglilingkod na may pagmamahal at pagmamalasakit. Dalawa ang paglilingkod. Dalawa ang klase ng paglilingkod. Ang tunay na paglilingkod at ang huwad na paglilingkod. The good and the bad shepherd. Saan ba ang ating bansa ngayon? Saan ba ang ating mundo ngayon? Sa panig ng mabuting pastor o mabuting leader o sa panig ng huwad na pastor o huwad na mga leader. Tayong lahat, pare-pareho ang sagot. Kahit na hindi na tayo magsasalita, alam na natin ang ating isasagot. At huwag nang banggitin ng inyong kagabay. Kayo na ang mag-isip, kayo na ang sagot sa katanungan ito. Kung yung mabuting pastor o huwad na pastor ang ating mga leader sa ngayon. Magkita naman natin ang kanilang mga ginagawa. Mababawasan natin, maririnig natin, at bukas sa ating lahat. Bukas na aklat kung anong presidente, anong vice-presidente, anong mga senador, anong mga congressman, anong mga mayor at iba pang mga lingkod gobyerno ngayon, mayroon tayo. Ang tanong lamang ay sila ba ay mga mabuting pastor o mga huwad na pastor. Ngunit ang mahalaga, mga kababayan, lalo na tayong mga maliliit na mga mamamayan, ay maglilingkod tayo sa kapwa. Sapagkat ito ang nais sa ating Panginoon, ng ating Panginoon, na ating mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kung ano ang masakit sa atin, masakit sa ating kapwa. Kung ano ang mabuti sa atin, mabuti sa ating kapwa. Do unto others what you want others do to you. Gawin mo sa kapwa ang gusto mong gawin ng kapwa mo sa iyo. Huwag mong gawin sa iyong kapwa ang ayaw mong gawin ng iyong kapwa sa iyo. Ito ang batas o ang nais sa atin ng ating Panginoon. Ang tayo ay maglilingkod at hindi paglilingkuran. Isang Diyos, hari ng mga hari, halos lumuhod sa paghugas ng paa ng kanyang mga apostolos. At ang sabi ng leader na yon, tularan ninyo ang aking ginagawa. Gawin ninyo ang aking ginagawa tulad ng ginagawa ko sa inyo. Ako na inyong tinatawag na inyong Panginoon, inyong Guro.
mga kagabay, maglingkod tayo ng tapat at totoo.